Itong patawag ni Amy Marcos dyan sa Senado kahapon, puro na lang kaplastikan yan. Walang mangyayari dyan. May patapaha, dinahanapan niya kung sinong talagang pinakapuno dyan sa nagtaplano. Di mo ba alam? Kapatid mo siyempre. Presidente siya eh. Kapatid mo ang Pangulo. Hindi naman naandar yung mga sip-sip na yan, mga bugok na yan sa baba. Kung walang order sa taas, nagsasayang lang kayo ng oras eh. Papapogi ka lang eh. Dahil alam mo naman siguro, alam mo na talaga na talagang gumano na yung pangalan nyo ngayon. Sa ginawa ng kapatid mo. Kapatid mo ang dito, naapektuhan. Kayo mga Marcos. Hindi yan naandar si Tory. Na walang utos si Marcos, yung kapatid mo, yung pangulo mo, yung kapatid mo. Oo, yun nga. Hindi yan naandar. Sip-sip yan eh. Siyempre, kahit mali, pag inuutos ng pangulo dahil sip-sip, kahit nga siguro padila, sabihin ni BBM, nilaan yung tweet niya. Di nila yan. Maabot lang kanyang gusto maging chief PNP, maging hippie ng kapulisan. Yun. Pero hindi rin naman naandar yan, hindi rin naman mag-utos ng mali-mali. Si BBM, alam niyang mali ito eh. Alam niyang mali ang gagawin nila eh. Hindi rin nung gagawa ng mali kung hindi utos ng pinsan mong tambaluslos. Ganon yun, oo. Tuturuan na lang kita eh. Ganon talaga yan. Bakit? Si BBM wala nang pakialam yan. Hindi naman tatakbo na sa 2028 yan. Tapos na siya. Hindi na kailangan manira para manalo uli. Hindi na kailangan. Tapos na nga eh. 2028, bababa na yan. Ang mataas ang pangarap yun ay yung pinsan mong si Tambaluslos na alam niya na kahit kailan pag nandyan ang mga Duterte, ganon siya. Ganon siya. Yan. Kaya siya ang nagpapagulo, Miss Amy Marcos. Siya ang nag-brainwash, nagdikta kay BBM na walisin ang mga Duterte. Totoo yan. Hindi ako totoo yan. Kalukuhan. Ayaw niyo maniwala. Maniwala kayo minsan sa mahihirap. Ay, nag-uungguyan kayo dyan eh. Papanggap na mag-imbestiga. Kalukuhan lang yan. Alam, sumasakit lang ang ulo ko sa inyo eh. Tambaluslos ang may pakana ng lahat. Kita mo, speaker siya. Pero pag gumalaw, akala mo mataas sa presidente. Sa kanya lahat ng plano. Yung pagnanakaw, yung mga PhilHealth dyan, lahat ng mga pagnanakaw sa gobyerno. Ang may pakana, pinsan mo. Huwag ka na maghanap ng ibang taong sisisihin. Yung apat na pinangalanan ni Torre, natural, andun yun. Kasama-sama yun sila sa meeting. Pero yung apat na yun, kasama si Torre, hindi yan gagalaw kung wala yung nasa taas. Sino ba nasa taas ngayon? Kapatid mo. Dati, alam mo, sa totoo lang ito dati si Marcos, hindi to bangag eh. Mabait na tao to dati. Alam ko yan, mabait yan. Hindi nga marunong yan eh. Hindi marunong magalit yan nung bago siyang maging pangulo. Nung pagkatapos ng maging pangulo sa'yo, kakampi pa sila ni Inday Sara, mabait yan. Mahina akong lagi ha. Tingnan mo kailan siya nagwa-wild. Ngayon na. Ngayon lang. Na talagang yung utak na naging dilawan na brainwash na ni Martin Romualdez alias Tambaluslos. Totoo. Hindi makabasag pinggan yan si BBM. Ngayon lang siya naging bangag. Bakit? Bakit sinubrahan nyo naman? Ay, paliwan mo kasi, Madam Amy, na dandaan lang. Mahirap na laga. Kaganon-ganon. Huwag na sobrahan. Ngayon lang talaga, wala na sa sarili. Wala na sa hulog. Akalain mo si Dennis Padilla, naging gobernador ng Pampanga. Nandito kami ngayon sa Pampanga. Nandito kami ngayon sa Clark. Kasi may, yung boss ko dito ngayon. Nagbukas ng negosyo. Naging gobernador si Dennis Padilla ng Pampanga. Tapos ito si Manny Pacquiao din. Naging taga-Bukid doon na. What? Saka nasubrahan na po. Oo. Dahan-dahan lang. Lahat ng gamot pag nasubrahan masama. Lahat ng pumapasok sa katawan kapag sinubrahan mo nagiging masama. Ugong! Barinig kita sa mukha eh! Okay lang ba? Ba? Yeah. Sa atin naman po mga kadidiis, sabi nga ng mga kalaban, didisit, kayo ang shit. Mga kadidiis,
ito na lang pambawi natin sa pagiging mabuting ama ng ating bayang Pilipinas. Kay Pangulong Duterte, iboto natin ang PDP laban. Lahat po yung mga kalyado niya. Mga kalyado ni Duterte. Yan po ang iboboto natin. Huwag na natin iboto yung mga nangangako na kagaya ni sino ako. Yung iba dyan tumatanda na dun sa kabila. Yung mga grupo ni Andre. Grupo ni Andre, yung kay mga nangangako na kapag mali labanan, kapag tama ipaglaban. Nandun siya sa kabila eh. Sino ba yun? Si Pinky Lacson. Hindi, si Ping Lacson. Naman Pinky na alala ko. Lalaki ito eh. Matikas nga ito eh. Tapos Pinky. Ping Lacson para. Nagtaka lang ako sa kanya, bakit nandun na siya sa mali? Nandun siya kumampi sa mali. Kaya naman niya sanang manalo ng mag-independent. O kaya dito siya sa PDP. Kaya siyang ipanalo ng mga Duterte supporters. Kaso, siyempre, pera. May pera na, namimira pa. Ganun talaga yan.